Alright mga sir, kamusta kayo? Pag-usapan natin ngayon ang mga several na road catastrophe na nababalitaan natin, nakikita natin sa social media na sobrang nakababahala na ang mga nasasangkot ay ang mga truck, bus, van, o ano pa man. Mga sir, merong mga nagko-comment doon sa mga post ng mga aksidente sa kalsada na ang kadalasan ay ang sinasabi, mag-iingat tayo lagi sa kalsada. Mga buddy, gawin natin mag-iingat sa kalsada. Mga sir, kapag ka ganyan ng ganyan lang ang mga maririnig natin, makikita natin, mag-iingat ka, mag-iingat ka. Ang problema, hindi alam kung ano ang mga ginagawa ng isang nag-iingat. Madaling sabihin mag-ingat pero ang katotohanan, hindi alam kung ano ang mga karakteristik ng isang nag-iingat o mga katangian. Kaya, mga sir, mga boss, gawin na nating masolusyonan, mabigyan natin ng corrective action ang mga nangyayaring road catastrophic na sobrang nakababahala na marami ang mga namamatay, nasasaktan ng dahil sa mga pangyayaring yun. Ano ang dahilan? Unang-unang dahilan mga sir, hindi nakapag-undergo ng training ang mga driver na nasasangkot. Pangalawa, hindi nakapag-attend ng mga defensive driving seminar o road safety training na isang araw ang mga driver na nasasangkot. Pangatlo, nakapag-undergo man ng training, nakapag-attend man ng mga seminars ng road safety, ang problema ay hindi tinaglay ang kaalaman. Diba mga sir? Nakakalungkot. Kaya, baguhin na sana natin ang mga ipinapayo natin sa mga nasasangkot o para doon sa mga makakita na sinasabi nating mag-iingat. Huwag na natin sabing mag-iingat dahil hindi natin alam kung ano ang mga karakteristik ng isang pag-iingat. Mga sir, ang nag-iingat na driver ay unang-una, dapat alam niya na kumpleto ang kanyang tulog bago bumiyahe. Pangalawa, dapat natiyak niya na ang kanyang truck ay roadworthy. Pangatlo, dapat bago siya tumungo sa kalsada, magmula sa garahe ay prepare na siya sa kanyang driving behavior. Pangapat, na dapat sundin niya o kaya niyang sundin ng makatotohanan ang natutunan niya sa road safety training o defensive driving seminar na every time na nasa kalsada tayo, gawin nating ibigay ang ating focus 100% sa kalsada para makapag-prepare tayo sa kung ano ang pwedeng mangyari sa unahan na hindi natin expected. Kaya nga, di ba? Ito madalas pinagtatalunan, sir. Hindi talaga maiiwasan ng aksidente dahil hindi natin nakalain kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Yes, tama yun, sir. Kaya nga, narito tayo sa pag-aaral para maging prepare, para maging handa, o maging aware tayo palagi sa kung ano ang pwedeng mangyari sa atin sa unahan. Dahil hindi natin alam, di ba? Hindi natin expected. So, yung unexpected happen sa unahan ay paghandaan. Ibig sabihin, lagi nating isipin na baka may mangyaring panganib sa unahan. Kaya yun ang ating paghandaan. Kung mayroon kang aral. Well, kung wala kang aral, wala ka talagang paghahanda. Ang una kong sinabi na mapaghandaan doon sa mga may aral. Pero doon sa mga walang aral sa road safety, hindi talaga mapaghandaan. Basta lang ginagawa ang kanyang pagmamaneho na hindi niya alam na mali pala. Na mali pala ang kanyang style, mali pala ang kanyang behavior, mali pala ang kanyang pangunawa o perception sa kung paano siya maging ligtas sa kalsada na hindi niya mapagsisisihan. Mga sir, kaya itong inahandog
inihahandog ng PSGI na libreng road safety sa inyong mga lugar, ay i-grab nyo na. Mga boss, gawin na natin isa lang sa road safety seminar, road safety training, defensive driving seminar, ang inyong mga driver. Libre ito mga boss. Puntahan ko sa inyong mga lugar. I-PM nyo lang ako. Isang araw na road safety training. Para maturuan natin ang inyong mga driver paano maging ligtas. Para maituro natin, ma-emphasize natin sa inyong mga driver ang kung ano ang mga karakteristik ng isang nag-iingat. At kung ano ang mga karakteristik ng driver na sinasabi niyang gusto niyang maging ligtas o pinili niyang maging ligtas. Dahil ang mga driver na walang paghahanda, walang aral, basta na lang umapak sa kalsada ng walang naintindihan, ay hindi nag-iingat o pinili niyang mapahamak siya. Di ba? Kadalasan nating nababalitaan, nakikita sa social media na nawalan na naman ang preno. Kanina lang, ang dami kong nabasa sa Mindanao. Nawalan ko na ng preno. Ang daming pinatay. Ang daming dinamay. Dahil sa kapabayaan, kakulangan ng kaalaman ng driver. Mga sir, mga boss, ang inyong mga driver, lalo na ang truck, ay gawin ninyo na matiyak na meron siyang sapat na kaalaman sa ligtas sa pagmamaneho sa kalsada bago nyo bitawan sa kalsada. Bago nyo ipagkatiwala ang truck na imamaniho niya. Kadalasan naman, sasabihin ng mga bossing, o ang HR, o sino pa mag-interview sa mga driver na mag-apply. Driver ka ba? Yes po. May restriction code ka ba para sa vehicle na mamaniho mo? Yes po. Ilang taon na experience mo? 15 years na po, 10 years na po, 5 years. Ganun lang. Mayroon pang isa. Kaya mo bang mag-troubleshoot? Yes po. O ito ang susi. Bumiyahe ka na. O di ba? Tama ba yon? Mali. Kulang. Hindi basta ipagkatiwala mo yung truck sa driver na kulang ang kaalaman sa ligtas na pagmamaneho sa kalsada. Kulang ang kaalaman sa pangunawa ng bawat parts ng bawat system ng vehicle na hindi niya naintindihan paano nagtatrabaho ang bawat parts ng bawat system ng vehicle. At hindi niya nauunawaan kung ano ang magiging problema o hindi niya ma-diagnose sa mga na-notice niyang mga sign. Well, kadalasan sa mga driver, kahit na-notice ang sign, takbo pa rin. May na-notice ang konting lagitik, langit-ngit, pagbabago ng andar ng truck, pagbabago ng takbo ng truck, tuloy pa rin. As long as tumatakbo. Ganyan tayo Hanggang tumatakbo, tira, na hindi natin inaakala o akalain na mas malaki ang gastusin. Promise mga sir, mga boss. Kaya gawin na natin isa lang ang inyong mga driver sa road safety training para mabigyan natin sila ng sapat na kaalaman na dapat nilang taglayin. Promise mga boss, kapag ako ang nag-facilitate ng road safety training o defensive driving course, i-emphasize ko, ikukunin ko ang sarili ko sa mga audience o sa inyong driver at gusto kong maikunik ang sarili ng driver sa facilitator para magiging imyo kami, para mas magigits ko, matitiyak ko na may natutunan bago matapos ang isang araw na training o isang araw na seminar. Hindi pwedeng katulad ng mga nangyayari sa ibang mga defensive driving seminar na basta na lang natapos ang maghapong seminar na hindi man lang inaalam ng facilitator kung may natutunan ba. Dahil it's a matter of money. Ganun yun. Dito kasi sa akin mga boss, passion ko to na maging ligtas ang mga driver. At ganun din, siyempre, ang mga katulad ninyo mga operator ng trucking ay makakatipid, makakalis sa gastusin. Makakalis sa gastusin ng maintenance, makakalis sa gastusin ng mga pagkakasangkot sa road catastrophic. Promise mga sir. Nasa kaalaman lang ang kulang.
lack of knowledge. Yun ang dahilan ng mga road catastrophe. Ano ang susi? Road safety training, defensive driving seminar na isang araw. Ganoon lang mga sir, mga boss, maraming salamat. Bok na kayo!